Magandang araw everyone, and we're here right now with Joseph Elizalde of The Blood. Hello po. Ayan. Hello po. Hey, backstory ako ng konti Joseph. Prior to PBB before, what were you doing? Before PBB, I was doing mga commercials. And yun, I was in school pa nun. High school pa ako nun. So, yun, I was doing commercials lang. Ilan taong ka na nun? Nung pumasok po ako? 16. 16? Will you ever go back to that hairdo? Hindi na. Hindi na. Ayun. Pero paano ka napasok sa PBB? Were you scouted or? No. Actually, nag-audition talaga ako nun. Pumila ako sa PBB House. Talaga? Oo. Which means, gusto mo talagang mag-showbiz? Actually, hindi ko naman talaga iniisip yung PBB ko as my stepping stone to entering showbiz. Wala lang. Nag-audition na talaga ako for PBB nun just for fun. Alam mo yun, natripan lang namin ng friend ko mag-audition nun. Tapos, ayun, nakapasok. Just to get the experience. Parang Oo, experience lang. Pero at that time, nagmamanage na ba mama mo? Yes. Yes, nagmamanage na siya. But hindi mo pinili yung easy route? Ayoko Parang gusto ko kasi, ayoko kasing, parang for me kasi it's a big achievement for me kung ako yung makapasok because of me. Ayoko yung ibigay lang sa akin. So, ayun. Hindi nga alam ng mommy ko na nag-audition ako nung time na yun. Pero nalaman lang niya nung nakapasok ako sa first cut. Kasi since underage pa ako, kailangan may guardian ako. Oo. So, I had to call her pa noon. That's mga 12 midnight, 12:30 a.m. na I had to make her go to ABS kasi nga may kailangan siya permahan. Nagkagulatan pa. Ano reaction niya? Tanda mo pa? Wala. Nagulat lang siya. Bakit daw di ko sinabi sa kanya. Tapos, kung anong oras daw ako pumila na noon. Kasi school day yun. Tapos, nag-absent ako sa school. Kasi 8 a.m. pa lang nakapila na kami sa ABS noon. Is she the one managing you now? No. After mo? No. I'm with Viva. Parang matagal ka na yata sa Viva, no? Yes, this is my 5th year, if I'm not mistaken. Kasi ang dami kong nakitang, ang dami mo palang ginawa na sa Viva. Yeah. Tagal-tagal na rin. Mga 5 years na po ata. Pero prior to showbiz, parang nagtitrip lang kayo noon, nung pumasok kayo sa PBB. Pero nung nag-showbiz ka na, ano yung mga na-realize mo? Ganito pala. Hindi pala ganon. Ano ba mga general impressions mo sa showbiz before? Akala ko, pag nasa showbiz ka, it's easy money. Ganon. Pero nung pumasok ko, parang, wow. Yung time kasi na yun, wala pang lock-ins nun. And then, yun yung talagang 60 plus sequences a day. So talagang, grabe, hindi lang pala easy money. Ito parang, doon ko lang din na-realize na bakit pala ganun yung kinikita ng mga artista is because mahirap pa rin yung trabaho. Diba? But if you have the passion and you love what you're doing, madali lang. Kailan mo siya na-enjoy na hindi na trip-trip lang for you? Yung first year ko siguro sa industry, yun sobrang, dun pa lang naman binase ko na agad kung ito ba talaga yung for me. And then, nakita ko naman talaga na ako, andun talaga yung passion ko So, ayun. Pero bago ka pumasok, nung Lasalista ka, right? Yes. Wala kang notion no parang, showbiz ba doing? Wala. Kasi may brief background na rin naman ako sa industry because of my parents, diba? So, ayun. I was enjoying it na rin kahit nasa backstage ako, yung mga nanonood doon ng mga concerts, mga shows. But, pati ba dad mo into show business? He was before.
he was before. And then he would act before, and then nag-SOP siya yung sa band, Oh, sa okay. GMA. Oh, pero the rest about showbiz, is it everything you have imagined? Or you have experienced? Yeah, I'd say yun naman talaga yung imagine ko ever since, na it's a big industry, lots of possibilities, maraming mga pwedeng mangyari. And nakita ko naman na sobrang saya rin, parang masaya eh. Saya ng ginagawa rin. So, Tropa mo pala sina Patsugi, tsaka sina Yeah. Mark. Mga ba? Yeah, they're my best friends actually. Sila Pat, sila Marco, Dom, Joe, Khalil, sila ba ba? Sila Julia. Kasali ko pala doon sa makulit na barkada na yun. Sadly. Ikaw ba naiinggit na si Patsugi nakakita na ng The One? May mga times na nagbibiruan kami na, bro, iniwan mo kami ni Marco. Paano ba yan? Nabukasan kami. Dalawa na lang kami ni Marco. But, hindi naman ako naiinggit. Pero, I mean, I'm really happy for him and for yung wife niya, si Ariel. Pero may mga times papaisip din ako eh, kailan kaya ako? Single ka ba ngayon? Yeah, single. Why? Is it a conscious decision to be single muna? No naman. Siguro it's just, I'm really taking my time because I'm at the point na rin na nakakapagod po kasi mag-date eh. Yung paulit-ulit. So, gusto ko yung next ko, as much as possible, gusto ko yung next ko. Yun na yun. Para wala nang ulit-ulit. Magastos may pag-date. Magastos man ligaw. Ganyan kasi sa Pilipinas eh. Sa culture natin. Yeah. Ayaw antay ha. Baka masyado kang generous. Hindi naman siguro, pero mukha eh. papaisip tuloy ako. Galante. Hindi naman, mas pipiliin ko nga kung kuhain kami sa mga karinderya eh. Diba? At least makita ko eh, okay to. Diba? Cheap dates are the best dates. Anyway. Ano na una yung project mo? Yung Provinciano o yung gay role? Ano nga yung teleserye? Angelito? Angelito. Angelito. 2012 po ata yun eh. 2010 to 2013. If I'm not mistaken. Grabe, napa-acting ka agad Oo. Napalaban agad yung acting ko doon. Diverse na agad yung mga unang projects mo dahil after that, ka naman, police, di ba? Pero yung Provinciano naman po, that was 2018 eh. 2018 na po ako nun. So matagal ka ba doon? Medyo matagal din. Yeah. 2018 until pandemic. So, magti 3 years. Yeah. Basta alam ko po parang pa 3 years na ako sa Provinciano. Okay. Yung transition mo to being a sexy actor, paano nangyari? Biglaan. Biglaan. Actually, hindi. Wala nga kumausap sa akin. Ito inabot lang sa akin yung script. And then, tinanong sa akin kung kaya ko ba gawin. Siyempre, parang yung pagkabasa ko ng script, medyo na-intimidate ako eh. Dahil, sabi ko, grabe. Medyo intense nung pagbabasa ko nun. But then, siguro isa yun sa mga few scripts na binasa ko na I was really into the story. So, nung binasa ko, tas yung sobrang interested ako, sabi ko, bakit ako sobrang interested dito? Diba? Parang, if hindi ko naman nagugustuhan yun, parang alam mo yun, while reading it, nalulutang ka or naiiba yung attention mo. But, ayun, so tinanggap ko siya. Ito yung Tsaka curious din ako eh. Curious din ako whether kung kaya ko ba gawin. Alam mo yun, I like to challenge myself kasi. So, ayun. Pero before, hindi mo na-visualize ang sarili mo? Hindi. Wala.
Now you have the physique. Wala kasi, ano yan eh, parang before, I would have mga love scenes naman, pero hindi siya yung like Viva Max na love scenes. Ito yung more on talagang relationship love scenes, ganun. So bago ka sumalang, nag-ano ka ba? Nagkumahog ka ba sa gym para, I mean, you're okay, pero syempre, ilalabas ka dito sa on-cam. Pre-pandemic, I was into working out talaga. And then, syempre, nag-pandemic, napabaya, especially yung first year dahil yun yung nag-total lockdown tayo. So, tsaka siguro I took that opportunity na rin siguro na, alam mo yun, to eat everything na hindi ko pwede kainin dati. Tapos, umabot na ako nung, I think it was November of 2020. Oo, November of 2020 na I looked at myself. Sabi ko, wow, ang taba ko na. So, I got my friend. He's a good friend of mine. He's an online coach. Tapos ayun, I enrolled. And then, ayun. So from there, tumuloy-tuloy na yung diet ko and working out until now. Tapos swerte lang din ako nung sa X-Deal. I was at the process of cutting na eh. So I was palit na ako nun. Pero medyo malaki pa ako nun eh. So, ayun, swerte lang ako na buti na lang hindi yung pandemic body ko yung baka first and last project ko na yung X-Deal. Nanood ka din ng mga Viva Max movies, sexy movies ng Viva Max. Yeah. Just to get idea what they do there. Yeah. Yung sakto kasi nung time na yun, I think kakalabas pa lang na Silip sa Apoy, from not yung kay Angeli. Pati kay... So sabi ko, wow. Okay. At least nagka-idea ako. Kasi naik mo na yung sarili mo. Oo. Pero hindi ba mahirap po yun? Hindi ka pa naman veterano actor, no? Pero sa'yo, parang binibigay sa'yo talagang totally newbie. Hindi ba mahirap talaga? Hindi naman po. Kasi kahit baguhan naman po yung binibigay sa akin. Actually, tingin na nila sa akin veteranong actor. Dahil 14 years na ako sa industry. But yun, like, I wouldn't consider myself as veteran na rin. So, yung mga binabato naman kasi nila sa akin, yung mga artista, magagaling din naman. So, mga basics na lang yung tinuturo ko lang sa kanila. Like, yung mga angulo, yung favor ng cam, yung buhok mo, natatakpan yung mukha mo, kailangan hawiin mo kasi sayang yung mukha, sayang yung acting. Diba? Yung mga ganun lang na bagay naman. Tapos ngayon, since you're not in a relationship, pero kung magkaroon at medyo nag-o-object sa ganyang linya, anong feeling mo? Wala. I need to make it to a point na yung magiging girlfriend ko, maintindihan niya na I'm doing this because it's my job. Diba? Ayoko yung hindi ako magbabago para sa kanya. Kasi before you came into my life, I was doing this. Diba? Hindi porket na dumating kay wala, it's part of my job, di ba? So, kung mahal mo ako, mahalin mo rin yung trabaho ko. Alam ko, paano kung true love ka? Joke lang. Mapapag-usapan. Sa mga Viva Max girls ba, ang gaganda, wala ba dyan? Wala ka bang naka-crush yan? Wala naman, pero may mga gusto ko makatrabaho dahil mga napapanood ko, mga bumahusay. Like si Angeli, husay niya. Si AJ. So yun, mga lang. Pero hindi naman dahil sa gusto ko ma-inlove sa kanila. Gusto ko lang makatrabaho. We'll see. Ganun na lang. Ayun. Sa X-Deal, medyo asshole yung role mo. Dito sa doblado. Complete opposite naman. Sobrang sweetums, lover boy, pa-cute. Ayun, very respectful siya sa mga babae. Kumbaga complete opposite talaga. Parang ang dark. Parang ang dark na movie. May twist siya eh. May twist talaga siya. It's a sexy thriller movie.
Ako sobrang nagustuhan ko talaga yung story niya, yung character ko. Yung character na ginanap ko dyan, it's one of my dream roles talaga na I've been wanting to do it ever since. So, ayun. Bakit? What is it about the role? Pag sinabi ko kasi, syempre, masaspoil, di ba? Pero you have to watch it na lang para maintindihan nyo kung bakit siya yung isa siya sa mga dream roles ko talaga na gusto ko magawa. It's very challenging, yun lang, for me. It was a very challenging role. Kumusta si Denise? Kasi second movie lang niya yan. Yeah, she was magaling naman siya. Like I said kanina, yun lang, yung mga angles lang, yung mga pag-favor lang sa camera, yun lang, yung mga typical na baguhan lang. Ako, dami kong nakakuha mong sermon dati sa mga angulo. So, ayun. Pero in terms of sa linya, magaling siya mag-deliver, mabilis siya mag-memorize din. Ayun, magaan siya ka-eksena. Parang natural nga lang yung mga bitawan namin ng linya doon. So, saya. Ayun. What else can you tell us about, ano ba ibig sabihin doblado? Parang doble cara, no? Parang ganon. Or double, yeah. So, it's a very intriguing movie. Sa trailer pa nga lang, ako sobrang na what do you call this? Parang gusto ko na mapanood agad yung movie because of the trailer pa lang. It's a very marami siyang plot twists mga hindi siya expected. And the storyline's very nice. It's directed by one of the best directors, Direk GB. And sobrang ako dapat mapanood lang talaga ng lahat ng tao kasi marami rin siyang lessons. It's not just love scenes. So the storyline is very nice. Tas marami kang mapipick up na lessons sa movie. At this point pa meron kang parang restrictions pa? Hanggang dito lang ako? Or are you willing to go all out since pinasok mo na? I thought about that, pero siguro yung limit ko muna is ayoko muna ng guy to guy. Parang yun yung hindi ko pa ata kaya ipasok. Yung guy to guy na kasi yung sa X-Deal naman, ano naman yun. Parang sila naman. May daya naman. But hindi ko ata kasi kaya. Hindi ko pa ata kaya. Baka in time, let's see. Pero for now, yun lang. So, dun lang. Oo. Anyway, konting random sexy questions. Naughty. Go. Okay. What's your favorite body part on a girl? I'd say the eyes. For me, eyes talaga. It's the sexiest part of the body. What about sa sarili mong body? What do you think is the sexiest part of you? My hair. My hair. Paano kung sa next movie mo ipaputol yan? Wala. Alam naman ng Viva na hindi ko papagupit to kasi wala parang I'm trying out yung character na ganito siya konti na lang din may long hair ngayon. Okay, name 3 sexiest local actresses for you. Sexiest. Any network basta local artist. Sige. Solen. Nice choice. Anne. And I'd say Janine Gutierrez. Wow. Okay. Weirdest thing that turns you on. Weirdest thing? Turns me on. Hindi ko naisip yun ano ba? Pwede mong balikan natin yung question na yun kasi parang kailangan ko talaga siya pag-isipan. Yung parang na-turn on ka tapos later na-realize ko, ba't ako na-turn on? Ang weird.
Di ko alam. Parang hindi ko pa na-encounter yung weirdest thing. Sweat? Talaga. Oo. Siguro pag sweaty, oo. I think yun yung weirdest. Oo. Yung iba ayaw noon, ikaw naman na to turn on. Oo. Okay. Do you think you're a good kisser? Rate yourself 1 to 10. 10 being the highest. Yes. I mean, based from sa mga experience, sa mga feedback from oo daw eh. So, ako, siguro lagay na lang natin sa 7.5 or 8. Yun. What do you wear to bed? Brief lang. Do you have any fetishes? Fetish ko siguro, like, makinis na kilikili. Diba? I think it's a normal Filipino thing. Diba? Hindi ko alam bakit, pero ayun. Okay. Have you ever had a one-night stand? Yeah. Yes. Younger days. Last na lang. If may nagustuhan kang girl, and then later on na-realize mo, isa siyang prostitute, matatanggap mo ba? O patitigilin mo ba siya? Papatigilin ko siguro siya. Like, I don't like, syempre, I don't think anyone's okay with sharing. So, papatigilin ko siya. Pero matatanggap mo siyang ganon. Parang yun sa movie. Yeah. Pero kailangan nga niya tumigil. Anyway, pakiimbita mo na ang ating mga viewers sa inyong intriguing na movie, Doblado. Hello po, ako po si Jose Felizalde at I'm inviting you to watch Doblado, streaming po on May 6, only on Viva Max.